Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Hi, muli ito si Brother Michael at para po sa ating devotional ngayong araw pong ito ay tatalakayin po natin ang isa sa mga pangyayari sa buhay ng Panginoong Hesus nung nakasalubong niya ang 10 ketongin at humingi ng tulong sa kanya. At ganito po ang ating mababasa mula sa aklat ng Lucas, Kapitulo 17, talatang 11 hanggang 19. At basahin po natin. Now it happened as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. Then as he entered a certain village, there met him 10 men who were lepers, who stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. So when he saw them, he said to them, Go, show yourselves to the priests. And so it was that as they went, they were cleansed. Now, one of them, when he saw that he was healed, returned with a loud voice, glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. So Jesus answered and said, Were there not 10 cleansed? But where are the 9? Were there not any found who returned to give glory to God except this foreigner? And he said to him, Arise, go your way. Your faith has made you well. God bless the reading. At mula po dito mga kapatid, makikita natin ang isang magandang kwento na mayroong mga humingi ng tulong sa Panginoong Hesukristo sa kanyang parang parang ambush, kumbaga, ambush. Nakita nila na paparating ang Panginoong Hesus mula dito sa daanan, no? Parang nasa kalsada ng Samaria at Galilea, nasa pagitan. At sabi dito, nung masalubong nila ang Panginoong Hesus, nagsisigaw sila. Nakita nila, di ba? Parang ganyan kapag mayroong mga dito sa atin, no, quote and quote, yung mga tinatawag ng mga miracle, kapag mayroong mga miracle, talagang nagpupuntahan ng mga tao. Dahil mayroong milagrosong mangyayari. So pupunta sila sa isang lugar, nilalakbay nila. At maaaring dito, nagkataon, nasalubong nila ang popular na nung panahon na yon, ang Panginoong Hesus na nagpapagaling ang mga may sakit, ang mga bulag gumagaling, ang pipi ay nagkapagsasalita, maging ang patay ay nabubuhay. So talagang famous na kumbaga ang Panginoong Hesus nung panahon na yon. Kaya nung marinig nila na ang Panginoong Hesus ay paparating at nandoon nga sa daan sa pagitan ng Samaria at Galilea, at nagkataon, blessing naman na nasalubong nila ang Panginoong Hesus. Kaya nung makita nila ito, ang Panginoong Hesus, nagsisigaw sila. Tinawag nila ang Panginoong Hesus, Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin. So makikita natin mga kapatid na sa pangyayaring ito talagang ang tao at all cost, di ba? Kapag tayo ay nasa pangangailangan, tayo ay nasa kagipitan, hihingi tayo ng tulong. Sabi nga na isa nating kaibigan, ano pa man yan, gagawin ko yan. Kung kinakailangan inumin, iinumin. Di ba? Ganun ang pag tao may sakit, mayroong karamdaman, lahat susubukin, lahat gagawin. Kung ano ang kinakailangan bilhin, kung meron siyang pambili, bibilhin. Di ba? Para lang gumaling. At eto no, ang Panginoong Hesus ay talagang nilapitan nila at nagmakaawa sila. Yung paghingi ng tulong ay nandoon na talagang sincero. Pagalingin mo kami dahil sila'y nangangailangan. Kaya lang,
Along the way, makikita natin, nung sinabihan sila ng Panginoong Yesus, sumunod naman sila. Humayo kayo, pumunta kayo doon sa mga pari, sa mga priest, sabi, sa mga naglilingkod sa Panginoon. At sa kanilang pagsunod, makikita natin na dahil sa kanilang pananampalataya sa sinabi ng Panginoong Yesus, unti-unti sila ngayong gumaling. Nawala ang kanilang mga ketong. Noong panahon na yun, ang ketong talagang isa sa mga incurable disease. Hindi mapagaling-galing. Talagang parang ano na to, hanggang kamatayan na ang sakit na to. Kagaya ngayon, di ba? Meron tayong nararanasang kapag ka nagkaroon nito, nahawaan ng COVID-19, talagang napakahirap ng kondisyon, sitwasyon ng mga kababayan natin. Kaya tayo talagang todo ang precautionary measure para ma-observe ang sinasabi ng ating pamahalaan ng Department of Health na sundin para hindi magkasakit nito dahil napakahirap pagka nagkasakit sa panahong ito. Kapag ka ikaw ay tinamaan nito, mag-isa ka lang, pupunta sa ospital, walang bibisita. At kapag talagang kinuha ng Panginoon ang ating buhay, diretso sunog, wala nang lamay-lamay. So, ganun, ano? Sa panahon ng Panginoong Yesus, itong sakit ng ketong ay talagang napakatindi rin ng panahon na yan. At nakita natin na matapos na gumaling itong 10 ito, may bumalik. No? Bumalik ang isa, nagpupuri sa Panginoon at nagpasalamat sa Panginoong Jesucristo. Siya ay nagpatirapa, lumuhod, dumapa sa Panginoon. At siya ay talagang nagpasalamat sa Panginoong Jesucristo. Kaya lang, ang tanong, nagulat ang Panginoong Yesus. Nasaan ang siyam? Hindi ba 10 ang nalinis? Ibig sabihin, 10 ang gumaling. Nasaan ang siyam? At nakapagtataka pa, itong isa na bumalik ay hindi Hudyo, hindi Israelites, kundi Samaritano. No? Isang foreigner. At nung panahon na yon, ang foreigner o hintil, hindi kabilang sa lahi ng Panginoong Diyos. Hindi kabilang sa lahi ni Moises, kumbaga. So, sabi niya, nasaan ang siyam? At itong dayuhan ay nagpasalamat at bumalik. Kaya sabi ng Panginoon, tumindig ka at humayo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ano po ang matututunan nating leksyon mula dito, mga kapatid at mga kaibigan? Ito pong lesson na ito ay napakaganda, lalo na sa panahon ngayon na tayo ay dumaranas ng mga karamdaman ng pagkatakot, pagkabalisa, mga problema sa buhay. Tayo ay lumalapit, dumadalangin, sabi nga, no, sa ating mga panawagan, panalangin. Maging ang ating gobyerno, panalangin. Tayo ay nagdarasal. Lagi tayong nananalangin sa ating sitwasyon. Maging sa personal nating buhay, dumadalangin tayo, nagdarasal tayo sa Panginoon. Pero, huwag nating gayahin ang siyam na matapos na ibigay ang kanilang kahilingan, matapos na gumaling mula sa karamdaman, sila'y luminis mula sa ketong. Eto, hindi nagpasalamat sa Panginoon. Isa na dayuhan pa at hindi kabilang sa lahi ng mga Israelita. Mga kapatid at mga kaibigan, napakahalaga na kapag tayo ay tumanggap ng biyaya sa Panginoon, tayo ay humiling at tayo ay dininig, huwag nating kalilimutan ang magpasalamat. Tayo ay maging thankful sa anumang biyaya na binibigay sa atin ng Panginoon. Ito lang, yung pagkagising lang natin sa umaga, isang bagay na tayo ay binibiyayaan ng Panginoon, na tayo ay buhay pa, tayo ay malakas, lalo na ngayon, di ba? Tumataas ang bilang ng mga nagpupositibo sa COVID-19.
Ang dami. At hindi natin alam kung paano ito o kung kailan ito matatapos. Itong mga araw na tayo ay buhay pa, ito ay bagay na dapat nating ipagpasalamat. Ito ay ating dinadalangin na huwag tayong mahawaan, huwag tayong madapuan ng virus na ito na nakamamatay. Bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Kaya tayo, sa bawat araw na ibibigay sa atin ng Panginoon, itong kalakasan lang natin na to, na tayo ay masigla, tayo ay nakakapagsalita, tayo ay yung nagagawa natin ng ating daily routine. Isang bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Tayo ay laging pinapatnubayan, tayo ay binibigyan ng sigla, tayo ay binibigyan ng katinuan ng pag-iisip. 'Di ba? Yung iba, nakita natin, nakalulungkot. Meron pa, binigti na lang yung anak niya. Yung iba naman, ay talagang panay ang reklamo sa gobyerno. So, tayo, ikaw, na maayos ang kalagayan, dapat ay magpasalamat. Huwag nating gayahin ang siyam na matapos na ibigay ang kanilang kahilingan, gumaling, lumakas, naging malinis, ay kinalimutan na ang Panginoong Diyos. Kaya ang lesson natin sa ating devotional ngayon, laging maging mapagpasalamat sa Panginoon. Dahil anuman ang ating hinihingi, ay Kanyang dinirinig. Yun nga lang, minsan mayroon tayong paghihintay. At minsan, kapag hindi man ito ukol sa atin, baka may ibang plano na mas maganda para sa atin. Kaya, ang sigurado, tayo ay laging magpasalamat. Kaya sabi nga, anuman ang inyong himingin, anuman ang inyong idalangin, sumampalataya kayo na ito ay ibibigay sa inyo. Muli, ito si Brother Michael. Thank you. Standing on the promises, standing on the promises, standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises, standing on the promises. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God.